Praise God. Ngayon po ay nais ko pong bigyan niyo ako ng pagkakataon na maipangaral sa inyo. Ito ay pinamagatang pong digmaan sa ilang. Sabihin nga natin, digmaan sa ilang. Digmaan sa ilang. Or battle in the wilderness. Battle in the wilderness. Ang ating teksto ay makikita natin sa unang Timoteo chapter 6 verse 12 at unang Pedro chapter 2 verse 11. So kung nahirapan kayong book natin, basahin ko po sa inyo. Basahin ko muna sa English ang unang Timoteo chapter 6 verse 12. Ganito po sinasabi, "Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses." Sa Tagalog, makibaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. At ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng mga maraming mga saksi. Sa aklat naman ng unang Pedro chapter 2 verse 11, ganito po sinasabi, "Mga minamahal," sa Tagalog, "ipinamamanig ko sa inyong tulad ng nangingibang bayan at nagsisipaglakbay." Sabihin nga natin, nangingibang bayan. Nangingibang bayan. Nagsisilakbay. Nagsisilakbay. Na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sa Amplified Bible, ganito po sinasabi, "Beloved, I implore you as aliens and strangers and exiles in the world to abstain from the sensual urge, the evil desire, the passion of the flesh, your lower nature that wage war against the soul." So, nais ko pong talakayin ngayon paano tayo magtatagumpay sa digmaan sa ilang. Sabihin nga natin, digmaan sa ilang. Digmaan sa ilang. Nais ko po kayo na dalhin sa isang mensahe na magbibigay sa atin ng katagumpayan habang ikaw ay lumalakad sa iyong buhay espiritual. Sino po yung mga Kristiyano na po rito? Ayan. Kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay lalakad sa iyong buhay espiritual. Kaya kung nais pong ipangaral to upang ang pagkalito na nararanasan ng bawat Kristiyano ay matugunan. Sa buhay po kasi natin, bilang Kristiyano, meron tayong kalituhan na nangyayari sa bawat individual sa ating kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Simula na ikaw ay maging Kristiyano, nagsimula na ang pagkakaroon ng paglalaban mula sa iyong pagkatao o buhay. Simula nang ikaw daw ay maging isang Kristiyano, doon nagsimula na magkaroon ng paglalaban mula sa iyong pagkatao o sa iyong buhay. Ang tawag ko rito ay war or battle. Kakaroon ng battle o digmaan mula sa iyong pagkatao. Ang kadiliman at kapangyarihan ni Satanas ay nagsimulang magalit sa iyo nung ikaw ay naging Kristiyano. Ang gawain ng sanlibutan ay hindi panig sa iyo at ayon sa gusto mo. At ang mismong sarili mo ay mayroong pagtatalo o paglalaban na nagaganap. Sino sa inyo nakakaranas na nagkakaroon siya ng pagkalito o pagtatalo mula sa iyong kalooban? Alam ko po ito, nararanasan ng mga totoong Kristiyano. Bakit nangyayari ito? O bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Nadigmaan. Dahilan po sa mayroong dalawang naghahari na sa iyo. Meron na po kasing dalawang naghahari sa iyo. Una, ang kalikasan ng Diyos at ang iyong laman. Nung tinanggap mo si Jesucristo at nanampalataya sa Kanya, mayroon pong Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo. Amen. At ikaw ngayon ay nasa pamumuhay pa rito sa mundo na lumalakad sa laman. Magkasulungat ang dalawang ito kung kaya't mayroong nagaganap na paglalaban sa iyong pagkatao.
Ang dahilan po ng pagkakaroon ng paglalaban ng pagtatalo sa iyong kalooban sapagkat mayroong dalawa na pong naririyan sa iyo. Ang iyong sarili at ang espiritu ng ating Panginoon. At ang sabi ng Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang mga nasa ng laban ay laban sa kalooban ng espiritu. At ang kalooban ng espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magawa ang nais nyo gawin. So may mga bagay sa buhay mo na gusto kang gawin na ayon sa espiritu, subalit ang iyong laman ay tumatanggi. So merong tinatawag na paglalaban mula sa iyong kalooban. Nang ikaw ay may panganak na muli, ang iyong espiritu ay naging ganap. Praise the Lord. Ulitin ko po, nang ikaw ay naipanganak na muli, ang iyong espiritu ay naging ganap. Ano ibig sabihin ng naging ganap? Perfect, holy, justified, saved. Yung po ang kalagayan ng iyong espiritu. Ezekiel chapter 11 verse 19, sabi po sa English translation, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. Sabihin nga natin, new spirit. I put a new spirit in them. So maglalagay siya ng bagong espiritu. Sabi ng ating Panginoon, I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Ang kahulugan po nito ay born of the Spirit. Sabi po sa John chapter 3 verse 6 sa English translation, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ang tawag po dito ay regeneration o pagkabuhay ng spiritual. So, nung ikaw ay naipanganak na muli, nung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang iyong espiritu, amen, ay naging banal. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay pinawalang sala. Sabihin nga natin, ang espiritu na nasa sa akin, ang espiritong nasa sa akin, kasi may espiritu ka, kapatid, ay naging banal, ligtas, amen, pinatawad ng Diyos, amen, Christian. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago, at ang likas na makasalanan ay napawi na dahil sa pananampalataya kay Jesus. Amen, Christian. Kaya kapag ikaw daw ay nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Nabago yung kanyang espiritu. Siya'y bago na wala na ang dati niyang pagkatao. Ang ating likas na makasalanan, sabihin nga natin, ang ating likas na makasalanan, ay napawi na dahil sa pananampalataya kay Jesus. Kaya ikaw ngayon ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Tawag doon, spiritual family. Nung ikaw ay naipanganak na muli, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Sabi ng Juan chapter 1 verse 12. O John chapter 1 verse 12. Sa Tagalog, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay ligtas. May katiyakan ng iyong kaligtasan. Amen, Christian. Sapagkat ang Espiritong nasa sa iyo ay bago na siyang ibinigay ng ating Panginoon. Amen. At ang Espiritong nasa sa iyo ay banal. Amen. Kaya nangyayari, dahil ikaw ngayon ay may Espiritong bagong nasa sa iyo, at ikaw ngayon ay mayroong kaluluwa at may katawan, mayroong pong paglalaban na nangyayari sa iyo. Amen, Christian. Ang tao po ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, at katawan.
Ulitin ko po, ang tao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, at yung kaluluwa, ito yung ating mind, will, and emotion. Amen. Ang kaluluwa raw po ay ating kaisipan, ating kalooban, at ang ating emosyon, at ang ating katawan. Nang ikaw ay mapanganak na muli, o maipanganak na muli, o ma-born again, ikaw ay may bagong espiritu. Binigyan ka ng bagong espiritu, hindi ng bagong kaluluwa o ng katawan. Ulitin ko po, tingin po kayo sa akin. Nung ikaw ay ma-born again, o ipinanganak na muli, ikaw ay nagkaroon ng bagong espiritu. Pero hindi ka nagkaroon ng bagong kaluluwa. Hindi ka nagkaroon ng bagong katawan. Amen, Christian. Sapagkat ang ipinangako, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu, hindi ng bagong kaluluwa, hindi ng bagong katawan. Kakaintindihan po tayo? Binigyan ka ng bagong espiritu, hindi bagong kaluluwa o soul, hindi bagong katawan o body, kung hindi bagong espiritu. Sa madalit salita, nung ikaw ay ma-born again, magtataka ka, bakit ikaw pa rin kung minsan ay matampuhin. Ikaw pa rin ay maiinitin ng ulo. Minsan matigas pa rin ang iyong ulo. Minsan ikaw pa rin ay mayabang. Bakit ganon? Halimbawa, isang tao ang totoong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Totoong sumampalataya kay Jesus sa araw na ito mismo, sumampalataya siya. Matapos niyang sumampalataya, kaagad-agad ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. At ang kanyang Espiritu ay nabago. Pero pag uwi niya, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan nandoon pa rin. Ibig sabihin, yung pagkatao at ugali niya, naroon pa rin. Amen, Christian? Intindihin niyo po ba ibig ko sabihin? Kaya ko po ito nais pangaral upang ang digmaan na nangyayari sa ating mga sarili ay maunawaan at maintindihan natin. Sapagkat nung tinanggap mo si Kristo, ang iniligtas ng Diyos ay ang iyong Espiritu. At ngayon, ikaw ay bilang isang Kristiyano, kinakailangan ilakad mo ang iyong buhay espiritual. At sa iyong paglakad ay mayroong digmaan na nangyayari. Kinakailangan mo na magwagi. Dahil kung hindi ka magwawagi sa digmaan ito, mananatiling lugmok ang iyong buhay. Maaaring ikaw ay Kristiyano pero talunan ka. Amen. Intindihan niyo ibig sabihin? Maaaring ang isang Kristiyano, totoo siyang Kristiyano, pero pwedeng masama pa rin ang kanyang ugali. Amen. Intindihan niyo? Pwedeng ikaw ay Kristiyano pero mananatiling ikaw ay kuripot. Ikaw ay chismosa. Ikaw ay mapanirang puri. Bakit? Sapagkat ikaw ay namumuhay pa rin sa iyong kaluluwa. Kaya nga ang kaluluwa ng isang tao o soul natin, mind, will, and emotion, kinakailangan patuloy na sinasanctify. Pinapaging banal. Nagkakaintindihan po tayo. Sa madalit salita, nung ikaw ay born again, magtataka ka, merong bagay na nangyayari sa iyong kalooban. Amen. Sa iyong katawan, nung ikaw ay ma-born again, kaagad-agad mong tinanggap si Kristo, naipanganak ka na muli, pero matapos na, uuwi kang, kung ikaw ay mataba, uuwi ka pa rin mataba. Amen. Hindi na bago yung katawan. Pero ang espiritu mo na bago. Amen? Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo ng totoong sumampalataya ka na ikaw ay payat, uuwi ka pa rin payat ang iyong katawan. Pero ang espiritu mo ay nabago. Naintindihan niyo po ba? Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nabago ang iyong espiritu. Pero ang iyong kaluluwa, ang iyong isipan, ang iyong kalooban at ang iyong emosyon, uuwi ka pa rin na ganun ka. Kaya nga kailangan itinuturo ng Bible na kailangan iting mabago. Merong tuloy nangyayaring digmaan sa iyong sarili. Meron kang bagay na gustong gawin na hindi mo magawa kasi may paglalaban. Ngayon, ituturo ko kung paano ka magwawagi sa bagay na ito. Kung kaya't nagkakaroon ng tinatawag na digmaan sa ating pagkatao, ang paglalaban ng espiritu at laman. Amen, Christian. Amen. Kaya nga,
iyong buhay, maaaring ikaw ay pwedeng maging Kristiyano, pwedeng ikaw rin ay isang corrupt na Kristiyano. Amen. Kaya lang, meron kang aanihin. Lahat ng bagay na ginagawa ng tao ay aanihin niya. Amen? Kung halimbawa, ikaw ay isang chismosa na Kristiyano, aanihin mo yun. Bakit? Aayawan ka ng iyong mga kapitbahay, aayawan ka ng iglesia. Kung ikaw ay may masamang ugali, aayawan ka, hihiwalayan ka, pero Kristiyano ka. So ano dapat mong gawin? Para ikaw magtagumpay, susunod ka ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya may tinatawag na pagbabago. Amen? Meron kang dapat trabahuhin na baguhin. Ano yung dapat mong trabahuhin na baguhin? Ang iyong kaluluwa. Mind, will, and emotion. Naintindihan niyo po? Amen. Sino po sa inyo yung totally na nabago na rito ang karakter? Taas ang kamay. Yung lahat-lahat, naiisip yung lahat-lahat, binago na ako talaga. Sige, taas ang kamay. Sino sa inyo binago ng espiritu, talagang malinis na? Taas ang kamay. O, kita nyo, nag-doubt agad kayo. Binago ka na ni Kristo, anak ka na ng Diyos. Ang espiritu nasa sa iyo ay bago na. Binanal na ng ating Panginoon. Kaya nga ang tawag sa iyo, saint. Amen? Amen? Kaya minsan nagtatalo ang ating sarili. Ganito po, papaliwanag ko sa iyo. Kaya nagtatalo. Minsan sasabihin mo, ay, bigkas na ako, diba? Ay, bakit ang sama ka rin ang ugali ko? Dapat mapaghiwalay mo yung dalawang bagay na yun. O bakit? Sabi nila, Kristiyano na ako, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit ako mainggitin pa rin? Sino sa inyo yung Kristiyano minsan nakakaranas ng gano'n? O, sabi nila, Kristiyano ako, bakit gano'n? Anong dahilan? Anong dahilan? Sapagkat ang iyong kaluluwa ay tinatrabaho pa. Pinaprocess po ito. At yan ay tungkulin mo. Naintindihan niyo po? Amen, Christian. Amen. Kapag ikaw ay pumasok sa isang kumpanya, hindi ka karapat dapat pumasok doon, pero sa biyaya, ikaw ay pinapasok ng libre. Amen. So ikaw ay bahagi na ng kumpanya. Tama po ba? Amen. Pero pag nasa loob ka ng kumpanya, meron kang dapat sundin. Sino sa inyo tatrabaho sa kumpanya? Ikaw ba'y pag nasa loob ng kumpanya, ginagawa mo lahat ng gusto mo? Di ba may ginagawa mo ayon sa sinasabi ng kumpanya? So ganun din sa Kristyanismo. Amen? Amen. Amen. Kung kaya nagkakaroon ng tinatawag na digmaan sa ating pagkatao, ang paglalaban ng espiritu at laman. Kaya ito ang pakiusap ni Apostol Pablo. Pansinin niyo po natin. Romans chapter 12 verse 1 sa English. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body. Ano daw i-present? Iabot ang iyong katawan. Sabi po, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ihandog daw natin ang ating mga katawan kasi kapag hindi mo pinagamit ang iyong katawan na ito, itong pisikal, saan mo makikita ang iyong katawan? O, di sa inuman, sa barkadahan, sa mga bagay na hindi nais ng Diyos. Kaya inuutos ni Pablo, ang iyong katawan ay kinakailangan na ihandog mo sa Diyos. Maging espiritual ang iyong katawan. Verse 2, and be not conformed to this world, but you transform by the renewing of your mind. Sabihin nga natin, renewing of your mind. Renewing of your mind. O pagbabago ng isipan. Ano daw ang soul? Ano ang bahagi ng soul? Renewing of the mind. Ano po ang bahagi ng kaluluwa? Mind, will, and emotion. So, kinakailangan mabago ang isipan ng tao. So, mayroong babaguhin. Kaya huwag kayong maniwala na kapag ikaw ay naging Kristiyano, bago na lahat. Ako'y mabait na mabait na.
Hindi ko totoo yun. Kinakailangan may mabago sa'yo. Meron kang part na dapat baguhin. Pero ang espiritu mo ay bago na. Ligtas ka na. Save ka na. Pero ikaw ay lalakad dito sa mundong ito. Merong digmaan na nangyayari sa buhay mo. Pwedeng manalo ka, pwede kang matalo. Nasa kamay mo ang iyong buhay espiritual. Amen, Christian. Amen. Kaya may mga nakikita tayong Christian, totoong tumanggap kay Kristo, sa mo na ngayon nakikita. Wala na. Anong dahilan? Talo sa digmaan. Kaya nais ng Panginoon, magwagi ka sa digmaan sa buhay na ito. Amen? Amen, Christian. Amen. Ang ating katawan at ang ating isipan, ang mind natin, kung saan ito ang ating kaluluwa, ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Kaya ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Diyan nananahan ang Espiritu ng ating Panginoon. Kung kaya dapat ipagamit mo ang iyong katawan. Sa mo pinapagamit ang iyong katawan, dapat ipagamit mo ang iyong katawan sa paglilingkod. Amen? Hindi mo pinapagamit ang iyong katawan sa gawa ng kaaway. Amen? At ang ating isipan ay kinakailangan ma-renew, mabago. Amen, Christian. Naintindihan niyo po ba ako? Sige, palakpakan natin ang Panginoon yung mga nakaulit. Kaya kung ikaw ay lumalakad sa disyerto, at ito ay lugar ng pagtuturo ng Diyos sa iyong pagkatao at pagtitiwala sa Diyos, ano ang iyong ginagamit upang ikaw ay makalagpas sa lakarin sa disyerto? Ano ang iyong ginagamit upang ikaw ay makalagpas sa lakarin sa disyerto? Katulad ng aking sinabi, ang tagal at ikli ng iyong paglalakad ay depende sa natutunan mong karanasan. Tulad ng iyong buhay espiritual, ikaw ay naglalakad sa disyerto, maaaring sa loob ng mahabang panahon, ay ganun pa rin ang iyong pagkatao. Hindi nagbabago. Ganun pa rin ang iyong uri ng pamumuhay. Pero ikaw ay Kristiyano. Anong dahilan? Depende sa iyo. Sa mga natututunan mo bilang isang mananampalataya. Depende sa iyo sa pakikipagdigma mo bilang isang mananampalataya. Amen? Pwede mo sabihin mananampalataya ka. Pwede ka magnakaw. Pwede po ba? Nasa sa iyo. Pero may consequence ang bagay na gagawin mo. Ikukulong ka, itatakwil ka ng mga tao. Amen? Amen. Kung kaya nga tinuturuan kang magbago, baguhin ang iyong kaluluwa, ang iyong mind, will, and emotion. Amen, Christian. Katulad ng aking sinabi, ang tagal at ikli ng iyong paglalakad ay depende sa natutunan mong karanasan. Ikaw ba ay lumalakad sa espiritual o ikaw ay lumalakad sa pamamaraan ng laman? Dalawa lang naman po ginagamit ng tao o ng Kristiyano habang siya lumalakad. Ito ba'y lumalakad siya ayon sa espiritual o lumalakad siya ayon sa laman? Kapag ikaw ay lumakad sa laman, maaaring sigurado ang iyong pagkabigo. At ito'y aanihin mo sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, nagtanim siya ng laman, aanin siya ng laman. Ano mang itinanim ng tao ay kanyang aanin. Sapagkat kung siya nagtanim ng ayon sa Espiritu, aanin siya ng buhay. Yan po ang sinasabi ng Galatia. Amen? Amen. Amen, Christian. Amen. So nakadepende sa iyo. Kung ikaw ay nagtatanim, lumalakad ayon sa laman, aanihin mo ito. Nagtatanim ka ng kasamaan, nagtatanim ka ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, aanihin mo po ito talaga. Naintindihan niyo po ba? Amen. Ang ating buhay Kristiyano ay isang pakikipaglaban. Sabi mo nga sa katabi mo, ang ating buhay Kristiyano ay isang pakikipaglaban sa ayaw mo man at hindi. Sa araw-araw nating buhay, tayo ay humaharap sa hamon at pakikipaglaban. Ang disyerto ilang ay parte ng ating buhay Kristiyano. Mayroon tayong kalaban. Sabihin mo nga, mayroon kang kalaban. Simula nung naging Kristiyano ka, mayroon kang kalaban. Sino ang iyong kalaban? Una, si Satanas. Ang kanyang mga kampon. Ano sabi ng unang
Unang Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. So meron ka ng kaaway ngayon. Si Satanas ay galit sa iyo. Bakit? Sapagkat ikaw ngayon ay nalipat sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Mula, dati ka sa kaharian ni Satanas, mula sa kaharian ng kadiliman, ikaw ngayon ay nalipat sa kaharian ng kaliwanagan. Kung kaya si Satanas ay galit sa iyo. Meron ka ng kaaway. Kaya si Satanas ay gagawa ng iba't ibang paraan sa buhay mo. Naririyan tuksuhin ka. Naririyan akayin ka. Naririyan ikaw ay dalhin niya sa mga bagay na hindi nais ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Maraming bagay na nagsasalita sa atin. Si Satanas nagsasalita sa atin. Ang masamang espiritu ay nagsasalita sa atin. Amen? Yun ang una nating kaaway o kalaban. Pangalawa, ang sanlibutan. Sabihin nga natin, ang sanlibutan. Sa unang Juan chapter 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang mga nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi mula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. So ang sanlibutan ay kaaway mo, sapagkat ang sanlibutan ay mag-aanok sa iyo ng iba't ibang bagay upang ikaw ay maalis o malayo sa ating Panginoon. Amen, Christian. Lust of the eyes. Amen? Lust of the flesh and pride of life. Yan ang ikibinagsak ni Eva at ni Adan. Amen? Nang sila'y tinukso ng kaaway sa paraiso. Amen, Christian. Amen. Pangatlong naging kaaway mo, walang iba kundi ang iyong sarili. Nakakaranas ka ba na kaaway mo ang iyong sarili? Amen. Nakakaranas ka ba na ikaw ay nagagalit sa iyong sarili? Bakit ba ako ganito? Akala ko Christian na ako. Bakit may ganito akong ugali? Bakit may masama akong gawi? Amen. Amen. Meron ka ng kaaway. Yung sarili. Kasi meron na pong dalawang nandiyan sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu mong banal, at ikaw ngayon, yung kaluluwa mo, ikaw ay nabubuhay pa. Naririto ka pa sa mundong ito. Amen? Amen. Santiago chapter 4 verse 1, saan ang gagaling ang iyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa masamang nasa na naglalaban sa inyong kalooban? May paglalaban sa iyong kalooban. Meron ka mga bagay na nasa. Amen? Nagnanasa ang iyong laman. Amen? Nagawin ito. Pero nagnanasa ang iyong espiritu na gawin ito. Example, nagnanasa ang iyong espiritu na sumamba. Pero nagnanasa ang iyong laman na matulog. Naintindihan niyo po ba? At so may laban na. Nagnanasa ang iyong espiritu na ikaw ay sumamba sa araw ng linggo. Nagnanasa ang iyong laman na ikaw ay magliwaliw at gumala. O, may paglalaban na. Nararanasan niyo po ba yan? Amen. Kaya nga itinuturo ng Bible, kailangan daigin ng tao o ng isang Kristiyano ang kanyang laman ng Espiritu. Sapagkat kung hindi mo ito madadaig, lagi ang tao ay mananaig ang kanyang laman. Intindihan niyo po ba? Amen. Amen. Gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Kanta yun ah. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Anong dahilan? Mayroong paglalaban na nasa iyo. Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Isinurrender mo ang iyong buhay. Panginoon, kinukumit ko na ang aking buhay para sa iyo. So gusto mong maglingkod. Sasabihin ng laman, bakit ka maglilingkod? Wala ka ng pera. Di ka na magaling. Di ka mahusay. Wala kang alam. Sasabihin mo naman, ay oo nga. So talo ka ngayon sa digmaan. Naintindihan niyo po ba? Amen. Amen, Christian. Amen. Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. So meron kang kalaban na hindi mo nakikita.
Amen? Christian? Amen. Napakan natin ng Panginoon. Nariyan ko po kayo. Amen. 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 Paano magtatagumpay sa digmaan sa ilang? Paano magtatagumpay sa digmaan sa ilang? Si Jesus po ang pinakamagandang halimbawa na nais kong ibigay sa inyo. Kung paano siya nagtagumpay sa ilang. Alam niyo ba si Jesus? Bagamat siya Jesus, Panginoon, Mesiyas, anointed, makapangyarihan, dumaan din po siya sa ilang. How much more ikaw? Kung si Jesus na Panginoon at Hari, Mesiyas, anointed, ay dumaan sa ilang, ganun din po tayo. Pero nagbigay si Jesus ng halimbawa kung paano siya nagtagumpay sa digmaan sa ilang. Yan ay makikita natin sa aklat ng Lucas, chapter 4, verse 1. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Sabihin nga natin, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw at doon siya tinukso ng dyablo. So, mayroong nagaganap na digmaan. Nandun si Jesus, nandun ang dyablo na siyang tumutukso. So, mayroong ng digmaan nangyayari. Hindi siya kumain ng anumang buong panahon yun, kaya siya nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, ito na ang digmaan. Ito na ang pagtatalo at paglalabanan. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutuson maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat. Sabihin natin, nasusulat. Nasusulat. So, si Jesus ay gumamit ng quote ng salita ng Diyos mula sa Old Testament. Ano sabi niya? Hindi lamang Ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na lumumutawi o lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Amen, Christian. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang kaharian ng buong daigdig. So, yung sanlibutan, ipinakita sa kanya. Yung ganda, yung kinang ng sanlibutan. Nakikita mo ba, Jesus, yung kasino na yon? Akin yun. Nakikita mo ba, Jesus, yung beer house na yon? Sa akin yun. Malilibre ka dun. Amen? Nakikita mo yung malawak na lupain na yan? Mapapasayo yan. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kaharian ito at ang kadakilaan ito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa iyo kanino man naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo ang lahat ng ito. Ito yung sinungaling ni Satanas. So, anong sagot ng ating Panginoon? Sabihin natin, nasusulat. nasusulat. So, si Jesus ay kumuha na naman ng salita ng Diyos mula sa lumang tipan. Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Verse 9, dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat, tingnan nyo, nag-quote din ng verse ang dyablo. Ika'y itatagubilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat. Sabihin nga natin, nasusulat. Nasusulat. So, si Jesus ay kumuha na naman ng salita ng Diyos. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Nagwagi po ba si Jesus sa digmaan? Amen. Alam niyo kung si Jesus ay hindi nagwagi sa digmaan, wala po tayo ngayon. Wala po tayo. Kung si Jesus ay natalo sa digmaan. Si Adan nung unang nilikha ng Diyos, natalo sa digmaan. Nung pumasok po si Satanas kay Eva at Adan, natalo si Adan at Eva. At ngayon ay may pangalawang Adan. Sabi ng Bible, walang iba kundi si Jesu Cristo.
At muling tinukso din ng diablo ang pangalawang Adan na ito, walang iba kundi si Jesus. At si Jesus ay nanalo sa digmaan. Amen? At kaya wala tayong ibang dapat gawing halimbawa upang manalo sa digmaan. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Amen? At paano nagtagumpay si Jesus sa digmaan? At paano tayo magtatagumpay? Una, sabi po ng Bible, si Jesus ay puspos ng Espiritu. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus ay puspos ng Espiritu. Mahirap magtagumpay ang isang Kristiyano sa digmaan sa ilang maliban na siya ay puspos sa Espiritu. Tandaan niyo po yan. Kalimitan ng dahilan ng ating pagkabigo sa ating buhay espiritual ay hindi tayo puspos ng Espiritu. Amen? Marahil kung si Jesus ay hindi puspos ng Espiritu, posible siya ay mabigo. Palagay niyo kaya kung nung pumasok si Jesus sa ilaw na hindi siya puspos ng Espiritu, mananalo kaya siya sa digmaan? Pero ang sabi ng Bible, si Jesus ay puspos ng Espiritu. Ang isa pong uri o paraan upang tayo magtagumpay, kinakailangan ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Sabi mo nga sa katabi mo, kinakailangan ang puspos ng Espiritu. Ang dahilan ng pagtalikod at paglayo sa Diyos ng ilang mga Kristiyano, alam niyo ang dahilan? Dahil hindi puspos ng Espiritu Santo. Ang dahilan ng mga pag-aaway, inggitan, galit, samaan ng loob, pag-aaway, paglalait, paninirang puri, ang dahilan po niyan talaga ay hindi puspos ng Espiritu ang isang Kristiyano. Amen. Ang dahilan ng pagsira, pagkahiwalay, at kaguluhan ng mga Kristiyano ay dahilan hindi siya puspos ng Espiritu. Ang dahilan ng pagmamataasan, kasakiman, kagahamanan, karamutan, pagmamalaki, ano yung dahilan po nito? Kung bakit nangyayari ito? Ang dahilan ay hindi siya puspos ng Espiritu Santo. Kaya po nangyayari ang lahat ng ito. Ang dahilan ng kawalan ng pagnanasa sa paglilingkod. Kaya may mga taong walang pagnanasa sa paglilingkod. Ang dahilan ng kawalan ng pagsamba, hindi pananalangin, hindi pagkakaloob sa Diyos, hindi pagpapasakot, paggalang, pagmamahal, at pag-akay sa iba, pagmamalasakit. Kung bakit ang lahat ng ito ay nangyayari sa isang mananampalataya, ang dahilan ay hindi puspos ang Espiritu Santo. Yun lang po yun. Kaya minsan ang isang Kristiyano nakagagawa ng mga bagay na ito, ang dahilan hindi kasi puspos ng Espiritu Santo. Amen. Pero, kapag ang isang Kristiyano ay puspos ng Espiritu Santo, magagawa niya ang mga bagay na kalooban at nais ng Diyos. May pagtatagumpay kapag puspos ng Espiritu Santo ang isang tao o ang isang Kristiyano. Kalimitan kapag hindi puspos ng Espiritu, ang laman ang nananaig sa isang Kristiyano. Amen. Kapag hindi ka puspos, malamang ang nananaig ay ang laman. Totoo po yan. Hindi yun natin may pagkakailayan. Kaya kahit minsan nagtataka tayo, bakit gano'n? Sabi niya, Kristiyano siya, bakit gano'n ang ugali niya? Bakit may mga nakikitang bagay na hindi maganda sa pagkatao natin? Anong dahilan? Hindi puspos ng Espiritu. Pero kapag ang isang tao pala o isang Kristiyano ay puspos ng Espiritu, ang kalooban ng Diyos ay nagagawa niya sa kanyang buhay. Amen, Christian. Kakaintindihan po ba tayo? Amen. Maaaring ikaw ay ligtas, subalit maaari rin na ikaw ay maging masalamuot at magulo ang iyong buhay. Ulitin ko po, maaaring ikaw ay ligtas, subalit maaari rin na maging masalimuot at magulo ang iyong buhay. Nakakita na kayo, Kristiyano, magulo ang buhay, masalimuot ang buhay, worse ang buhay. Anong dahilan? Hindi puspos ng Espiritu Santo. Dahil ang nananaig ay laman. Amen? So may digmaan kasing nangyayari.
Amen, Christian. Ano pong sabi ng Efeso chapter 18 verse 9? Efeso chapter 5 verse 18 verse 19. Efeso chapter 5 verse 18 to 19. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Sabihin nga natin, sa halip Sa halip ay dapat kayong Ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. mapupos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, sa ating Ama, dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag puspos ng Espiritu ang Kristiyano sa panahon ng paglakad niya sa disyerto, patuloy siya na umaawit at nagpupuri sa Diyos. Amen. Kapag pala isang Kristiyano siya puspos ng Espiritu, dumadaan man siya sa disyerto, dumadaan man siya sa digmaan ng kanyang buhay, umaawit pa rin siya at nagpupuri sa ating Panginoon. Tingnan niyo yung mga Kristiyano sa Ehipto. Nung sila'y dumadaan sa disyerto, ano narinig mo sa kanila? Puro reklamo, puro sama ng loob, puro galit. Amen? Amen, Christian. So kapag ang isang Kristiyano ay puspos ng Espiritu sa panahon ng paglakad niya sa disyerto, patuloy na umaawit at nagpupuri sa Diyos. Kaya nga minsan may makikita kayong Kristiyano na si sister kahit may problema, kita ko pa rin, aktibo pa rin, nagpupuri pa rin sa Diyos, umaawit pa rin sa Panginoon. Bakit? Ipinamumuhay niya na nais niya na siya magpuspos ng Espiritu. Ang maliit sa buhay niya ang Espiritu, hindi ang kanyang laman. Instead na siya magmukmuk sa bahay, mag-iiyak sa bahay, magreklamo sa bahay, ang ginagawa niya ay nagpupuri siya sa ating Panginoon. So, ipinamumuhay niya ang Espiritu. Amen, Christian. Patuloy na umaawit at nagpupuri sa Diyos, may pagpapasalamat sa Diyos. Diba? Tingnan niyo yung mga Kristiyano sa Ehipto, binigyan na ng pagkain sa langit na hindi nila kilala, galing langit. Binigyan sila ng tubig. Anong sinasabi po nila? Hindi nagpasalamat sa Diyos. Pero ang isang Kristiyano na dumadaan sa pagsubok at problema, instead na magreklamo, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi puspos siya ng Espiritu. Amen. Hindi ang laman ang nananaig sa kanya, kundi ang Espiritu. Instead na siya magreklamo, nagpapasalamat siya. Kaya minsan makakakita kayo ng mga Kristiyano na kahit dumadaan sa problema, makikita mo pa rin, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Bakit? Puspos ng Espiritu. Nagpapasalamat ang kanilang mga puso sa kabila ng kanilang mga naranasan. Amen, Christian. Sabihin mo nga sa katabi mo, inaasahan ko na ikaw yun. Amen? Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 25. Subalit ang bunga ng sinasabi ko sa inyo, verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay. Anong sabi? Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu, sabihin nga natin, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati ng mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating mga buhay. So ang itinuturo ni Apostle Paul, paghariin niyo ang banal na Espiritu. Mapuspos kayo ng Espiritu. Kasi kapag laman ang naghari, mababasa niyo yan sa Galatians chapter 5, verse 16, ang gawa ng laman. So, anong ibig sabihin po rito? Kapag puspos ng Espiritu ang isang Kristiyano, makikita ang bunga ng Espiritu sa kanya. Amen. Dumadaan man siya sa tigmaan ng buhay, makikita pa rin ang pag-ibig sa kanya. Amen. Dumaan man siya sa tigmaan ng kanyang buhay, dumaan man siya sa disyerto, makikita pa rin ang kagalakan sa kanya. Bakit?
puspos siya ng Espiritu. Dumaan man siya sa kaguluhan ng buhay, mayroon pa rin siyang kapayapaan. Anong dahilan? Puspos siya ng Espiritu Santo sapagkat ang bunga nito ay nakikita sa kanyang buhay. Nakikita pa rin sa kanya ang katyagaan. May pagtitiis pa rin sa kabila ng mga paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Amen? Nakikita pa rin sa kanya ang kabutihan at kabaitan. Bagamat minsan siya'y linoloko, sinasamantala. Amen? Amen. Nakikita pa rin sa kanya sapagkat siya ay puspos ng Espiritu Santo. Makikita pa rin sa kanya ang kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ano ang dahilan? Puspos ng Espiritu Santo. Amen. Kapag puspos ng Espiritu ang isang Kristiyano, ang bunga ng Espiritu ay makikita sa panahon ng paglakad niya sa disyerto. Siya ay nagtatagumpay. Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba'y nagtatagumpay? Pag dumadaan ka ba sa digmaan, ikaw ba'y nagtatagumpay? Minsan hindi, minsan oo. Bakit? Ikaw po ay mayroong digmaan na nangyayari sa iyo. Pero kung nais mong laging magtagumpay, sabihin mo nga sa katabi mo, pero kung nais mong laging magtagumpay, mapuspos ka ng Espiritu Santo. At kapag ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, ang bunga ng Espiritu ay makikita sa iyo. Amen. Amen? Amen. Amen. Hindi galit, hindi galit at puot ang makikita sa iyo, hindi inggit, hindi sama ng loob, hindi pagkabwisit ang nakikita sa iyo. Amen. Kung hindi ang Espiritu Santo o ang bunga ng Espiritu Santo. Amen? Amen, Christian? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, upang paano magtagumpay sa digmaan sa ilang. Ang halimbawa natin ay Panginoon. Ang sabi ron, nasusulat, sabi ni Jesus. So, si Jesus ang ginamit niya, wala iba kundi ang salita ng Diyos. So, upang ikaw ay magtagumpay, kailangan mo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi salita ng iyong nanay, hindi salita ng iyong anak. Amen. Hindi salita ng iyong kapitbahay ang iyong gagabitin, kung hindi salita ng Diyos. Amen? Amen. Kapag ikaw ay tinutukso ng kaaway, hindi mo pwedeng sabihin, nasusulat, sinabi ng aking nanay. Hindi mo ganon. Nasusulat, sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po ang salita ng Diyos? Ay mabisang sandata sa pakikipagdigma. Efeso chapter 6 verse 17, at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang tabak. Kaya nung ginamit niya ito kay Satanas, hindi ho nakaporma ang diablo. Amen. Kasi ang salita ng Diyos ay tabak. Amen. Ito ay mabisang sandata na ginamit ni Jesus habang siya ay tinutukso sa ilang. Ang sabi niya, nasusulat. Ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay. Sabihin nga natin buhay. Buhay. At mabisa, mas matalas kaysa anumang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sabi pong gano'n, sa magkabilay talim. Ano ibig sabihin nun? Magkabilay talim, nakakita ba kayo ng espada na may magkabilang talim, na may kabilang tulis? Ang ibig sabihin po nun ay sa Grego ay logos and rema. Yung isang talim ay logos, ang isang talim ay rema. Ibig sabihin ng logos, general word. Yang inyong mga Bible, yung nilalaman ng inyong Biblia, 66 books. General word. At ang rema, ito ay specific word. Amen. Amen. Sa specific na pangailangan ni Jesus, gumamit siya ng salita ng Diyos na specific. At yun ay makapangyarihan. Ginamit ni Jesus ang general word, logos, mula sa Deuteronomy. Kinuha niya po yun sa specific word
na rema na ginamit niya sa dyablo, kung kaya walang nagawa po ang dyablo. Amen. Katulad ng pagtawag ni Jesus kay Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, gusto ko pong lumakad. Ano sabi ni Jesus? O gusto ko pong lumakad sa ibabaw ng tubig. Anong sabi ni Jesus? Halika. Lahat po ba nagtalunan sa tubig? Yung 12 alagad po ba nagtalunan? Ibig sabihin, may specific word na binigay ang Panginoon na para lamang kay Pedro. May specific word na ibinibigay para kay Juan. Amen. Tawag doon ay rema. Ang rema word ay ayon sa pangailangan na salita ng Diyos. Amen, Christian. Hindi mo pwedeng, minsan tayo kasi mga kapatid, yung general word, salita ng Diyos, lahat ginagamit natin. Pero may naman kong kapatid, meron sa pagkakataon sa buhay mo na specific word na kailangan mo na nangungusap at nagsasalita ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen, Christian. Naintindihan niyo po ba? Sino sa inyo yung nakapagbabasa minsan ng Bible? Nabasa niyo po yan, logos po yan. Pero may mga panahon na pag binabasa mo, nangungusap ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ang tawag po ron ay rema, specific word. Habang ako po ay nangangaral ng logos, ng salita ng Diyos, may mga rema na tumatanim sa puso ninyo, na siyang humihiwa sa puso nyo. Ang tawag po ron ay rema word, na siyang nakapagpapabago sa buhay ng isang tao. Amen, Christian. Intindihan niyo po? 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa ibang translation, hiningihan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng hiningihan? Kung papaano hiningihan si Adan na binigyan ng buhay, ganun din ang kasulatan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yung pong Biblia na 66 books na Biblia na ating pinapananganan ay salita ng Diyos. Hiningahan ng Diyos, binigyan ng buhay ng Diyos, may espiritu. Hindi ho siya parang comics o dyaryo. Ito'y buhay. Amen? At ito'y magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasalay para sa matuwid na pamumuhay. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sabi ng isang Christian, Pastor, ibig sabihin, yung kasulatan po ba sa utak ko ay kinasihan ng Diyos? Ay, hindi po yun. Kasulatan na yun. Ang kasulatan na tinutukoy ay ang inyong mga Biblia na inyong hawak. So, dapat ito'y binabasa. Ito'y pinag-aaralan. Amen? Amen, Christian. Unang Pedro chapter 2, verse 2 sa English version, King James Version, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. Pakanasain daw natin ang gatas na salita ng Diyos. Amen, Christian. That you may grow thereby, upang tayo ay magsilago. So, kinakailangan mo ang salita ng Diyos upang ikaw ay lumago, upang ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay Kristyanismo, sa iyong buhay at paglakad sa tigman. Kinakailangan mo ang salita ng Diyos. Amen. Kaya kung papaano si Jesus ay nagtagumpay sa tigmaan sa ilang dahilan sa salita ng Diyos. Amen, Christian. Sa Tagalog, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya ukol sa Espiritu. Kaya talikuran na ninyo ang inyong mga maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ng taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos. Anong dapat gawin? Magpakumbaba na tanggapin ng mataimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang sabi daw, makapagliligtas sa inyo. Ibig sabihin, maliligtas na naman kami. Ito po yung justification, hindi po. Ito yung sa iyong kaluluwa. Amen. Santiago chapter 1 verse 22 to 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos
Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos o ng salita, ngunit hindi sinusunod, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos tignan mabuti ang sarili, ay umaalis at kinakakutan ng kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utosang ganap, na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. So bakit pinagpapalain sa tao? Dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ayaw mong pagpalain, huwag kang sumunod sa salita ng Diyos. Lahat ng iyong napapakinggan na salita ay baliwalain mo. Ang iyong mga lahat na nababasa, napapakinggan na salita ng Diyos ay baliwalain mo. Kaya nga lamang, hindi ka magtatagumpay sa digmaan sa ilang. Amen? Hindi ka nga lang pagpapalain ng Diyos, pero ang pagpapalain ng Diyos, matapos ng mapakinggan, ito ay kanyang isinasagawa. Amen? Amen, Christian. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo ba magtagumpay sa digmaan sa ilang? May digmaan bang nangyayari sa iyo ngayon? Kapatid, meron bang digmaan na nangyayari sa iyo? Makakaasa tayo na posible ang tagumpay sa panahon ng digmaan kung ang halimbawa na pinakita sa atin ni Jesus, ang pagiging puspos sa Espiritu at paggamit ng salita ng Diyos ay ating gagawing halimbawa sa ating mga buhay. Ang ginawa ng ating Panginoon, makatitiyakan na ikaw ay magtatagumpay. Amen? Sino po yung nais magtagumpay? Sino yung may digmaan na nangyayari sa kanyang kalooban? Sino ngayon ang dumadaan sa disyerto o sa ilang? Amen? Makataasa ka na ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Tayo kong lahat ay tumayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh yes, O Lord. Glory to Jesus. Come on, church. Excited po ba kayo sa pagtatagumpay na gagawin ng ating Panginoon? Sa una pa lang, pinagtagumpay na tayo. Hallelujah! At patuloy pagtatagumpayin ng ating Panginoon sa iyong mga buhay. Ano ang dalawang bagay na halimbawa na binigay ng ating Panginoon upang ikaw magtagumpay? Hallelujah! Sabihin natin, Panginoon, nais kong mapuspos ng Espiritu. Oh, Rabashikarabataya. Let's close our eyes. Oh, let us worship the Lord. Sa kamanaran ngayon, kapatid, napapakinggan mo ang tinig na ito? Mayroon bang hangarin sa iyong puso na ikaw ay mapuspos ng Espiritu? At kung mayroon kang hangarin, hingin mo sa Diyos ngayon at ikaw ay kanyang pupuspusin. Ang sabi ng Bible, ang lahat ng humihingi, kumakatok, naghahanap, ay makasusumpong, bibigyan, at pagbubuksan. Lalong higit ang humihingi ng Espiritu Santo. Amen? Panginoon, puspusin mo po kami sa araw na ito. Nais namin magtagumpay, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Let's close our eyes. Lord, in the name of Jesus right now, alam namin, minsan lagi kaming bigo, lagi kaming kalunan, Panginoon. Inaamin namin, mahina po kami, Panginoon. Hindi namin alam ang aming minsan ginagawa sapagkat merong digmaan o pagtatalo na nangyayari sa aming mga kalooban. Kung minsan kami nagagapi ni Satanas, kung minsan kami naaakay ng sanlibutan, kung minsan natatalo ang aming sarili, ang aming laman ang nananaig sa amin, hindi ang iyong kalooban. This time, Lord, sabihin natin, this time, Lord, nais namin na magtagumpay. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus right now, Lord, puspusin mo yung mga anak ng Espiritu Santo at hayaan mo na ang mga salita na kanilang narinig ngayon, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso. Come on, church, let's open our mouth. Let us worship the Lord. Let us open our mouth. Hallelujah. Let us praise the Lord in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah.